Magandang araw, class! Ako si Mrs. A. At nandito ako upang ituro sa inyo ang nilalaman ng unang module para sa unang markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang unang module na pinamagatang kontemporaryong issue ay binubuo ng dalawang paksa. Una, konsepto ng kontemporaryong issue at ikalawa, kahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong issue. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan sa lesson videong ito ay ang MELC number 1. Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, nabibigyang kahulugan ng kontemporaryong issue. Ikalawa, natutukoy ang mga uri ng kontemporaryong issue. At ikatlo, napahahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong issue. Kaya naman inaanyayahan ko ang lahat na maupo na ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson videong ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa konsepto ng kontemporaryong issue. Ang kontemporaryong issue ay nagmula sa dalawang salita, kontemporaryo at issue. Ang salitang kontemporaryo ay tumutukoy sa mga pangyayari sa kasalukuyan na maaaring nakaaapekto sa buhay ng mga tao sa lipunan. Ito ay mga paksang napapanahon na nagiging sanhi ng pagkakabagabag ng mga tao at maaaring mga pangyayaring naganap sa nakalipas na nakaaapekto hanggang ngayon sa lipunan. Ang salitang issue naman ay pangyayari, suliranin, o paksa na napag-uusapan at maaaring dahilan o batayan ng debate. Tandaan na maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Base sa mga nabanggit, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Sinasaklaw nito ang lipunan at kultura at may tuwirang ugnayan sa interes at gawi ng mga mamamayan. Maaaring ito'y naganap o umiral sa nakalipas na panahon, ngunit nananatiling litaw ang epekto nito sa kasalukuyan. Upang higit na maintindihan ang kontemporaryong issue, pagtuunan ng pansin ang nararanasan nating pandemya ngayon, ang COVID-19. Isa itong kontemporaryong issue dahil ito ay nangyayari sa kasalukuyan at may malaking epekto sa buhay ng mga tao at maging sa ekonomiya ng ating bansa. Kapansin-pansin ang pagkaabala ng ating bansa at ng buong mundo sa pananalakay ng COVID-19. Binago nito ang pamumuhay nating normal. Ito ang nagdala sa tinatawag nating new normal, kung saan apektado ang lahat ng larangan ng buhay. Napakalawak ng kontemporaryong issue ang pandemic COVID-19. Ito ay maituturing na isyong may maramihang mukha sa dahilang pasok ito sa iba't ibang uri ng kontemporaryong issue. Uri ng kontemporaryong issue. Ang unang uri nito ay ang kontemporaryong isyung panlipunan. Ito ay mga issue o mahahalagang pangyayari na may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Ilang halimbawa nito ay ang pag-aasawa ng may parehong kasarian o same-sex marriage, terorismo, rasismo
halalan at kahirapan. Ang ikalawang uri naman ay ang kontemporaryong isyung pangkalusugan. Ito ay mga issue na may kaugnayan sa kalusugan na maaaring nakabubuti o hindi nakabubuti sa mga tao sa lipunan. Halimbawa nito ay ang COVID-19, sobrang katabaan, malnutrisyon, drug addiction, HIV o AIDS. Ang ikatlong uri ay ang kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Ito ay tumutukoy sa mga isyong may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit ng ating kalikasan. Ilang halimbawa nito ay ang global warming, paglindol, baha, bagyo, El Nino at La Nina. Ang ikaapat na uri ay ang kontemporaryong isyong pangkalakalan. Tumutukoy ito sa mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama dito ang mga usapin o isyong pang-ekonomiya tulad ng import at export, online shopping, free trade at samahang pandaigdigan. Saan ka nga ba makakasipi ng mga issue? Sa panahon natin ngayon, marami nang mapagkukunan ng mga impormasyon tungkol sa mga kontemporaryong issue. Kabilang dito ang radyo, telebisyon, internet, social media at mga nakalathalang material tulad ng pahayagan, flyers at magazine. Narito ang iba't ibang uri ng media. Print media tulad ng comics, magazine, diaryo. Visual media tulad ng balita, pelikula, dokumentaryo. At online media tulad ng Facebook, online blogs at website. Matapos malaman ng iba't ibang uri ng kontemporaryong issue at kung saan makakakuha nito, mahalaga ring malaman ang mga bagay na dapat tandaan sa pag-aaral nito. Una, sa pag-aaral ng isang issue, kinakailangan mong bigyang pansin ang mga bahagi nito na makatutulong sa pag-unawa at tamang pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng isang bansa. Alamin kung gumagamit ba ito ng mapagkakatiwalaang sanggunian upang malaman ang pinagmulan nito. Kailangan mo ring alamin ang kahalagahan, mga naapektuhan, nakikinabang, saan at paano nagsimula ang issue. Pangalawa, dapat ding suriin ang pagkakaiba ng mga opinyong nakapaloob sa isang issue. Kung ito ay opinyong pangkapaligiran, pang-ekonomiya, politikal, panlipunan at iba pa. Suriin din ang opinyon na ipaglalaban at mga diwang dapat mapakikinggan. Pangatlo, alamin kung ang isyong ito ay nabago sa paglipas ng panahon. Ito ba ay bahagi ng isa pang mas malawak na issue o suliranin? Mahalaga ring maibigay ang sariling damdamin tungkol sa issue matapos itong suriin. Kasama na ang paraang maaaring gawin upang maiwasan ito. Pang-apat, sa pag-aaral ng isang issue, kinakailangang alamin ang lawak ng epekto at level nito. Ito ba ay isyong lokal, pambansa, o sumasaklaw sa pandaigdigang level? Idagdag pa ang mga pagkilos na isinasagawa ng mga mamamayan, namumuhunan, pamahalaan at iba pang pangkat upang maiwasan o mapigilan ang isyong ito. At ang panghuli, mahalaga ring malaman ang mga dapat gawin at sino ang dapat kumilos tungkol sa issue at papaano mahihikayat ang ibang tao na kumilos tungkol dito. Tutukuyin dito ang mga kasangkot at mga kaagapay sa pagsugpo sa mga negatibong dulot nito. Mga dapat taglayin sa pagsusuri ng isang kontemporaryong issue. Una, kaalaman sa pagsusuri kung ito ay naglalahad ng patas na opinyon. Ikalawa, kaalaman sa batayan ng issue, saan nagmula, maaari na ito ay hango sa mga legal na dokumento, journal, sulat, larawan at iba pa. Ikatlo, kakayahan sa pagbibigay ng opinyon,
pagbuo ng ugnayan at pangkalahatang pananaw sa isang pangyayari. At ika-4, kakayahang malaman kung ang pahayag o pangyayari ay makatotohanan o nakabase sa opinyon o haka-haka lamang. Kahalagahan ng pag-aaral sa mga kontemporaryong issue. Ang mga sumusunod ay mga nalikom na kaisipan mula sa mga nabasa, narinig at naibahagi ng mga dalubhasa o ng mga mismong may karanasan sa isang pangyayari, suliranin, opinyon o ideya. Bilang isang mag-aaral, ang kaalaman mo sa mga kontemporaryong issue ang magiging daan upang maging mulat sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Isang paraan din ito upang iyong matanto na may bahagi kang dapat gampanan sa lipunang iyong kinabibilangan. Sa pag-aaral ng kontemporaryong issue, matututo kang tumimbang ng mga sitwasyon. Natutukoy ang kabutihan at di kabutihan nito. Ang kaalaman sa kontemporaryong issue ang lilinang sa iyong kasanayan sa pagbasa at pag-unawa gamit ang iba't ibang paraan ng pamamahayag. Nahahasa rin ang iyong kasanayang pangwika, panggramatika at iba pang mabisang kasanayang magpabatid ng kaisipan. Napapaunlad din ang iyong kakayahang mag-isip sa mga hakbangin, kakayahang magplano at magsagawa ng mga programang makalulutas sa mga suliranin. Napapalawak ang kaisipan kapag maalam sa mga impormasyon, ideolohiya, kasaysayan, pagkakaiba ng kultura at iba pang mahahalagang kaganapang may kinalaman sa partisipasyon at pagpapasya. Ang pag-aaral sa mga kontemporaryong issue ay nagpapatalas ng kaisipan at matanto ang angkop, handa at agarang pagkilos o pagtugon sa dala nitong hamon. Napapalawak din ang kakayahang pagpapahalaga sa mga tuwiran at dituwirang ambag ng pangyayari, suliranin o anumang issue. At sa huli, ang pag-aaral ng kontemporaryong issue ay nagbibigay potensyal na pagkakataon upang maging mapanuri at mapagtugon na kabahagi sa pagbuo ng lipunang mulat at matalinong tumutugon sa mga hamon ng kontemporaryong issue. Ito ang konsepto at kahalagahan ng pag-aaral sa mga kontemporaryong issue. Muli, ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!